Okay mga kapatid, grabe ang revelasyon po ng ating Chavez Singson. Sobra-sobra po. Ito'y galing sa ating Pinas News Insider. Ang title, Palasyo na shock sa malaking pasabog ni Chavez Singson sa flood control Marcos at Diskaya binulgar. O may alam pala siya eh. But ibig sabihin, hindi naman nag-uusap yan si BP Sara tsaka si Chavez. Hindi naman nag-uusap yan eh. So isa lang ang ibig sabihin. Kung ano yung sinasabi ni BP Sara mula noon pa, tumutugma ngayon. Kasama na po yung ni-reveal ng ating dating Pangulong Duterte, yung sa Baykam, GAA, etc. issue. Oh, di ba? Kasama lahat yun. Sa madaling sabi, mga kapatid, halos magkakarugtong po yung kanilang mga revelasyon kahit hindi sila nagkakausap-usap. Ang galing, di ba? Katulad niyan, sabi niya, kahit isang araw lang, kung si BBM daw talaga ay talagang seryoso na sabihin kung ano man yung mga ganito, ganyan, sa investigasyon, isang araw lang tapos na daw yan eh. Oh. Ngayon naman sinasabi ni Chavez, BBM Diskaya, etc. connected din sa sinasabi ni Diskaya na nagbanggit siya ng mga pangalan. Tapos sa Kongreso may binanggit din Saldico. Oh. Alam nyo, sa sobrang kurap kasi nila, hindi na kayang pigilan yung sobrang bahong nangangamoy ng kanilang pangungulimbat. Kaya eto na, simulan na natin ito mga kapatid. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Yes! Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. At sa mga naghahanap sa Facebook ho natin, gumawa na lang ako ng official sariling Facebook. Ang pangalan po, ilalagay ko sa description niya na, ayan, baby pa lang yung ating followers. Sana po, supportahan po natin yan. Mag-a-upload po ako dyan ng mga news, pwede ring reaction, o hindi naman kaya, kahit ano, basta may kinalaman po sa balita, pangbubulgar, o solid po tayo sa mga sumusuporta sa Duterte. Ayan po, yan. Bago lang yan. Pasensya na kayo dyan, bago lang, pero sana po supportahan nyo po yan. Meron tayong 34 likes sa mga makakapanood, sana po, no? Nasa description dyan sa ibaba, ilalagay ko yung link. I-click nyo lang, papunta na yan sa Facebook ninyo. Okay, i-play na po natin ito. Anong meron? Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ayan matapos na. ang ilang buwang pananahimik, Chavez Singson may nakakagulat na revelasyon na Yeah. dapat malaman ng taong bayan. Yes. Mag-asawang Diskaya at Bongbong Marcos Jr. matapang na binulgar ni Chavez Singson sa Agoy. publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe Alright. at click ang notification bell Papindot para na po. mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ibinunyag ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson na 4 na construction firms na pagmamay-ari umano ng mga Diskaya ang nakakuha ng milyong-milyong pisong halaga ng flood control project sa Ilocos Norte sa isang pulong balita. Tapos ako nalilinawan ako, no? 'Di ba? Milyon-milyon. Tapos may mga kumukuha pa ng mga 20%, 25%. So talagang magiging low class po talaga yung gagawing mga instruktora o yung mga building o yung mga flood control. Saan ngayong araw, iginiit ni Singson kung paanong hindi nalalaman ni Pangulong Bongbong Marcos ang Ayun. umano'y mga manumalyang transaksyon ng mga Diskaya na sila pa mismo ang kontratista sa sariling probinsya ng Pangulo. Nanawagan si dating Governor Chavez Singson ng agarang pagbaba sa pwesto ng lahat ng kurakot na opisyal ng pamahalaan. Dagdag pa niya, hindi siya natatakot sa kaniyang mga ibinunyag sa press Ayun. conference nitong Biyernes, September 19. At kasunod nito ay nanawagan rin siya ng peaceful revolution sa taong bayan. Isipin nyo, ito mayaman na to. Kung tutusin, wala naman na siyang pakialam eh. Bahala sila magkurakutan dyan. Ayaw nilang, yung mga kababayan natin, sabihin nila na, yung mga kababayan, matitigas din yung ulo eh. Kung tutuusin, mayaman na yan, hindi na dapat magsasalita yan. Wala na dapat pakialam yan sa mga nangyayari sa paligid niya. Bahala kayo, mangurakutan kayo. Basta ako, mayaman na ako, pero hindi. Sa kabila ng kayamanan niya, nagbubulgal pa rin siya ngayon. Eh ikaw, sino kang
isa ka lamang nakatikim ng karangyaang binayaran ka doon sa kabila, ni hindi mo man lang maipagtanggol ang Pilipinas kasi nga bayad ka, no? Ano, kasi nga bayad, no? Bayad, tapos nakikinabang, sumisip-sip sa mga daliri, maambunan man lamang kahit mga konti. Yan. Tapos pag marami ng pera, papakain mo sa anak mo, sa kamag-anak mo, sa asawa mo, syota mo, fuck, kadiri, putang ina ninyong lahat. Sorry. Kadiri, di ba? Mamatay na mga bayaran. Ayan ha. Oh. Mamatay na sila, no? O para sigurado tayo. Baka sabihin, o ikaw, bayaran ka. Hindi, puta, mamatay na. Di ba? Ano? Ngayon, ito, isipin nyo ha. Mayaman na to. Ano bang pakialam na nito? Pero bakit nagbubulgar pa rin siya? Kasi mahal niya ang Pilipinas. Mahal niya ang Pilipinas. Gusto niya magkaroon na ng pagbabago sa Pilipinas. Kahit mayaman na siya, nakikita niya sa paligid niya, tumatayo siya. Pwera doon sa mga nakaupo. Tumatayo siya at tinitignan niya, aba, hindi na maganda yung mga nangyayari sa paligid ko. Kailangan magsalita na rin ako. Oh. Di ba? Ayaw nyo ng ganon? Wala, hindi. Alam mo kasi, nakasulat pala sa Biblia, ulitin natin, ano? May mga tao talagang ayaw sa katotohanan. Lalo na doon sa kabila kung meron silang kapakinabangan o nakikinabang sila, nakikisipsip o sumisipsip sila ng mga dumi, ng kuko, ng mga buayang nakaupo. Tayo dito mga kapatid, maninindigan po tayo. Mahal natin ang ating Pilipinas. Ayaw ho nating makitang niyuyurakan tayo, sinisira tayo. Tapos sila nagpapasasalang kasama nga ng mga bayaran, mga tagapagtanggol nila. Pwera dun sa mga nagtatanggol lang talaga na hanggang ganun na lang ang pag-unawa nila, natatakot silang bumaliktad kasi nga yung views nila. Tayo kahit maliit ang views, kahit anong mangyari, suportahan natin yung tama. Hindi sa maka-Duterte tayo, doon lang tayo sa tamang nakikita natin. Hindi lang basta opinyon kasi may nakikita tayong tama. Okay? Tuloy natin. Narito't panoorin ang full video at ang tila nakakagulat na revelasyon ni Chavit Singson na Yan, siyang tila maganda gumimbal sa palasyo at sa mundo ng social media. Narito't panoorin ang full video. Gobyerno natin, wala nang mangyayari dahil walang isang salita ang presidente. Walang Ayun. isang salita yan. Ba't Ayun. tayo naniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama na yung sila Diskaya, sila ang kontraktor niya eh. So ang pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this peaceful revolution for corruption. Dahil Teka po. Meron kasi si Kulot, 'di ba? Bata pa 'yon, 'di ba? Pero bata pa lang siya pero sinusubukan niya ng kumampi dun sa mali, 'di ba? Basta si Kulot, kilala niyo na 'yon. Yung pinsan. Bata pa lang kayo, gusto niyo ng mahaba-haba yung mga pagiging masama ninyong tao. Alam mo kasi yung ganyang stage, no? Akala nila pag nakarinig sila ng mga blah 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 sa paligid nila, yung mga matatalinong nakakapag-brainwash, akala nila, pag na-build yung utak nila, akala nila tama na sila eh. Kasi nga, mali yung pinakinggan nila na sinasabi ng mali na yon, ito yung tama, ito yung tama. So, naaambunan sila, tapos ina-absorb nila, akala nila yun na yung tama. Hindi sila open-minded, hindi nila tinitignan yung pinakatotoo. Ako man, nung kabataan ko'y bumoto din ako sa Dilaw. Nandun kasi ako sa stage na akala ko yun ang totoo. Oh, nung panahon na yun, si Noy Noy ba yun? Oo, si Noy Noy. First time kong bumoto nun. Kasi nga, si Gloria Corap, parang ganyan ba yun? Oh. Pinalitan niya yun, tama, di ba? Oh, pinalitan niya, di ba? Erap, tapos Gloria, tapos Dilaw. Oh. Sabi ko noon, yes, kaganda ng Pilipinas. Putsang ina, 6 years! In my life, nung naging presidente, sabi ko, ba't wala naman nangyayari? Ba't ganun? Wala akong nakikitang kahit anong mga ginagawa. O wala talaga, as in. Ngayon, nung dumating yung Duterte, nagkaroon ng pag-asa. Panibago na naman, wow. Ngayon, doon ko na naramdaman, ay, eto pala yun. Eto pala yun yung Duterte. Paglabas mo ng bahay, matagal ka kasi pandemic eh, no? Paglabas mo nakita mo, wow.
may mga building na may mga infrastructure, mga tulay, north to south, tapos yung Baywalk, etc. Tapos yung license mo naging 10 taon, ikaw nagdadrive ka, makadilawan ka, sinisiraan mo ang Duterte, pero license mo, passport mo 10 years. Sa administrasyon lang ng Duterte nangyari yon, at nakita ko, nag-search ako ng mga nagawa ng Duterte sa Pilipinas bukod sa Davao. Ang dami pala kung ikukumpara mo sa mga kurakot dati. Ngayon, natapos na po ang Tatay Digong. Anong nangyari ngayon sa administrasyon? Magulo! Mas magulo pa sa dilaw. Kasi nga, sabi nga nila, pagka bangag talaga ang naupo, walang mangyayari. Bangag sa pagtatrabaho. Masipag. Sipag. Tuloy muna natin to, mga kapatid. Plano ninyo ang wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag dahil mukhang naliligaw tayo eh. Investigasyon sa Senado, wala nangyayari. Paikot-ikot na tayo pinag-uusapan mga flood control. Sino ngayon ang binibintangan? Diskaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, Diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi nilang mga inimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Sa Ilocos Norte lang, St. Matthew General Contractor and Development Corporation, 962 million plus, almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation. 4 ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayon sa Presidente? Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure. Mabubuting tao po yun. Kilala ko po si Mayor Bagalong. Mabuting tao. Yung pinsan ko yung isa, Dave Singson. Matino po yun. Kaya nakikiusap. At saka yung mga iba siguro matino rin lahat. Para lang i-guide sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayo lumayo. Dahil yung as far as flood control is concerned, at buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga Diskaya. Sila ang contractor nila eh. Ba't imbestigayan nila muna yun? Nandun na natakalukuhan. So kung antayin natin ang Senado, mag-ano pa yan eh. Tatagal pa. Diretso na lang to. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ng taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang mag-lead ang revolution na ito. This is not for ourselves. This is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila mag-lead itong revolution para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila. Huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. High school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggat di bumababa lahat ng mga corrupt sa gobyerno. Ngayon, maganda yun, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Oo, totoo yun. At doon sa mga bayaran din, hindi naman sa tinitira, pinupuna lang natin. Yung magiging anak nyo, di ba, bayad kayo. Yung mga magiging anak nyo at yung mga susunod pa, okay lang ba sa inyo na yung dadatnan nila, corrupt na government, na ipinaglalaban nyo ngayon? Kami hindi. Hindi kami bugok tulad ninyo. Sorry, pero yung pinaglalaban namin dito katotohanan. Kayo, alam nyo nang mali, hindi sa bumabanat kami. Alam nyo na kasing mali pero kinakampihan nyo pa. Bakit? May monthly. Siguro, di ba? Tuloy tayo. Dito sa amin wala. Mamatay na corrupt. Uulit-ulitin ko 'yan. Matay na bayaran. Di ba? Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan niyo po yung mga anak niyo sumama sa protesta ng korupsyon. Huwag niyo silang pigilin. Para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Ano yan? Ano ba? Parang hindi papasok? Parang yun yung pinaka-rally? Ba, tontuwa ka mga kabataan nun pag ganun, ano? Lahat, no? Walang papasok, mga kabataan. Parang yun yung pinaka-protesta nila. Hindi sila papasok hanggat hindi bumababa yung mga corrupt. Ba, maganda yun. Matutuwa yung mga estudyante. Kung ganun, ha, baka mahina yung pag alam nyo naman ako, medyo bobo-bobo din. Pag na lang sila pumasok muna, magbakasyon muna sila. Oy! Matutuwa mga, yan, kabataan yan, no? Oo nga, no? Pwede yun. Yun yung pinaka-protesta ng mga, ngayon. Mga kabataan ngayon. Ang gawin nila, wag silang pumasok. Kahit, walang papasok sa school kahit na sino. No?
Pag may nakita kang pumasok, baka dilawan yon o kaya, wala lang, boring sa bahay, no? Pero, karamihan, kung hindi papasok, kahit mga teacher, no? Hindi, yung mga teacher kasi kailangan ng sahod din. Kung makikita yun na walang mga klase sa room, wow, magandang panawagan yan. After nitong rally na hindi magtagumpay, pwedeng isunod yung ganyang rally. Gusto ko yun, maganda yun. Hindi alis, anuhin natin yung, paalala ko lang, education is very important. Pero anong kinabukasan nila, 17 trillion ng utang ang Pilipinas, umuutang pa sila. Saan Aray napupunta? Sa korupsyon. So, yun na po, pakiusap po. Babayaan natin ang mga kabataan. Grabe, no? Ang gago talaga nila. Sobra. Tignan nyo, ha? Trilyon-trilyon na yung utang natin. Nung dumating yung Duterte, may nakita tayong mga pagbabago. Hindi kasi kaya ng 6 na taon nagkaroon pa ng pandemic, di ba? Sabi daw nila, malaki daw na gastos ni Duterte nung pandemic, nung panahon yun. Natural, may pandemic, gago. Yung mga dilawan talaga may sira ulo, no? Ewan ko kung takbo ng utak nila o sinasadya lang nilang maging tanga. Sabi nga dun sa Biblia, may mga tao daw talagang ayaw sa katotohanan. Pag ganon, 3 beses mo nang pinagsabihan, hayaan mo na. Panginoon na ang bahala sa kanila. Maganda to mga kapatid ha. Sinasabi ni Chavit ha. Mga student leaders, sila mag-lead itong revolusyon ng korupsyon. Wag na, suggestion ko lang, pwede rin kayo pumunta sa marani, pero baka may manggulo, baka mapama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Wag na lang kayo pumasok. Ba't tumayo kayo? Karapatan nyo. Oo nga, no? Protesta. Dahil sa ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama yung sila Diskaya, sila ang contractor niya eh. So ang pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this peaceful revolution po. Maganda to. Maganda kasi kung yung mga jeepney, minsan hindi sila pumapasada para lang po mag-rallies. Parang kasing yun yung pinaka-rally nila eh. Tigil pasada protesta. Sa mga estudyante, hindi naman natin sa hinihikayat, pero magandang idea yung sinasabi niya. Senyalis yun na yung mga kabataan naiintindihan na po nila na may nangyayaring hindi maganda sa gobyerno. Huwag nyo nga lang gagayahin yung mga dilaw na Marcos resign, tapos napaisip sila, ay, Duterte ang mauupo. Tigil ang korupsyon. Ayaw na nila ng Marcos resign, hindi nila kayang panindigan yung mga sinasabi nila. Hay, Pilipinas, mukhang tama ang sinabi ng Duterte, magiging madugo. Yun lang. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa panonood. At syempre, uulitin ko po, sana naman po makikisuyo lang ako sa mga ibang followers ko dito sa YouTube. Wala kasi akong Facebook. Gusto ko na makiuso. Gusto ko naman din magkaroon ng Facebook. Tapos doon po, maglalagay din ako ng mga video doon, mga kapatid. Ano? Pwede kayo magsabi, ano ba maganda? Magre-reaction video din ako doon. Kaso di ba uso doon yung parang binablock nila yung Facebook, ganyan. Kaya ako, gagawa ako dyan, ilalagay ko rin yung mga music dyan, na maka Duterte, mga pangbanat sa mga kalaban ng mga Duterte, mga nagawa ng mga Duterte, at yung mga maling nagagawa na lumalaban sa mga Duterte. Okay, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Nasa link po yan. Maraming salamat po.